Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning din po sa atin pong mga bisita, sa ating pong mga panauhin. Good morning po sa mga nasa ibaba, sa atin pong seniors room. At ganoon din po sa lahat ng mga manonood po sa atin pong YouTube channel. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe galing po sa salita ng Diyos, ay muli po inaanyahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami muli sa umagang ito. Salamat sa panibagong pagkakataon na kami po ay makapaghatid at makapaghandog ng mga papuri at pagsamba sa inyong pangalan. Nawa ang aming mga awitan, ang aming mga pagbibigay at pagbabalik ng ikapo ay naging katanggap-tanggap, Panginoon, sa inyong harapan sa oras na ito. Nawa ang mga pusong naghandog ay meron pong kagalakan sa kanilang kalooban, Panginoon, at meron pong pananabik para po sa inyong kalwalatian. Kaya naman, sa inyo, Panginoong Diyos, namin inihandog ang lahat ng mga ito. Ngayon naman, sa dakong ito, kayo naman, Panginoong Diyos, ang siyang kumilos at mangusap sa bawat isa na naririto sa pagkakataong ito. Maipahayag ng mabuti, ng maliwanag ang inyong salita. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita, Panginoon, at ang tanging mga buhay na katotohanan lamang ninyo, Panginoon, ang siyang maipahayag sa umaga pong ito. Patuloy na bantayan kami at samahan kami ng inyong banal na Espiritu upang walang anumang bahagi, walang anumang sandali, Panginoon, ang siyang masayang sa amin pong pagtitipon. Hanggang sa dulo, Panginoong Diyos, lahat pa ng aming mga gagawin ay maghatid nawa ng karangalan at kaluguran sa inyong pangalan. Pinupuri ka namin at sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na kalwalatian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Ang buhay nga po ng mananampalataya po, ng Kristiyano po, ay isang buhay na napupuno ng responsibilidad at ng ng mga gawaing may pananagutan, no? Ito ay maliwanag na ipinapahiwatig at pinapahayag ng salita ng Diyos, no? Paulit-ulit magmula po sa lumang tipan sa dako ng piniling bayan ng Diyos sa Israel hanggang sa bagong tipan kung saan tinawag ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang iglesia, no? Ang mga marami at sarit-saring mga kaloob at biyaya ng Diyos ay tinatanggap natin ng may pananabik nang meron din pong kaseryosohan, no? Ito po'y atin pong matututunan kapag atin pong binulay-bulay ang kanyang salita. Kasama na rin po dito ang paghuhubad ng dati nating pagkatao, ang pagtanggi sa panawagan ng mundo at ng laman, at ang pagdamit at pagsuot ng pagbabago ng buhay kay Kristo at ang mamuhay sa Espiritu, no? Itong katotohanan ito ay dapat pong mas nagiging hayag, no? Habang ang isang mananampalataya ay patuloy na lumalago at tumatanda sa kanyang pananampalataya, no? Dapat itong makita lalo na po sa mga panahon kung saan meron pong mga kaguluhan o kahirapan na dumarating, no? Bukas nga po, haharap na naman po tayo sa isang gawain po na maaaring meron pong may nananabik, meron naman din pong nananawa na. Ano po bukas? Eleksyon po bukas, no? At nakalulungkot sabihin na meron mga ilang mga tao noon ay nalubog na po sa mga usapin at mga gawaing pangsanlibutan o pangmundo na nakalimutan na nila ang soberenya ng Diyos at kung paano ba dapat tayo namumuhay bilang mga mananampalataya. Alalahanin na tayong lahat ay pinanganak sa laman at namumuhay bilang mga natural na mga tao, ngunit sa kalagitnaan nito, ito man ay maaga o nahuli, tayo ay humarap mukha sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Nakilala natin na hindi lang palalaman ang atin pong dapat atupagin o pahalagahan, kundi merong Diyos na Espiritu, no? At ang dapat pong lumapit sa Kanya at sumamba sa Kanya ay dapat gawin ito sa Espiritu din niya, no? Ngunit sa kabila nito ay nagpapatuloy ang natural na buhay.
Tayo pa rin ang mga taong ito na nabubuhay dito sa mundo. Ngunit ngayon, meron na pong espiritu galing sa Diyos. No? Kaya mga espiritual na tayong mga tao ngayon na nasa ilalim pa rin ng bigat ng pasanin ng hirap ng buhay dito sa lupa. Kaya dapat pong maging maingat na huwag pong malaglag, mahulog sa kanal sa magkabilang dulo, kung saan atin pong titignan na lamang ang buhay sa paraang napaka-espiritual, ngunit kinakaligtaan naman natin ang atin pong mga gawain at responsibilidad sa kasalukuyang panahon. O siyempre, mas mabilis pong iwasan siguro yung nasa kabila na mamuhay tayo na para bang walang nangyaring pagbabago sa buhay espiritual natin. No? Atin pong kailangan tignang mabuti ang dalawang bahaging ito dahil tayo ay mga mananampalataya. Binuhay sa espiritu pero sa kasalukuyan ay nandito pa rin sa lupa. At dapat nating tignang mabuti ang atin pong mga layunin, ang ating mga gawain, at ang ating mga responsibilidad sa bawat bahaging ito. Kaya nga ang pamagat po natin sa umagang ito, our Christian duty. No? Ang atin pong gawain po bilang mga mananampalataya. No? Atin pong tignan, una sa lahat, muli kailangan nating magsimula sa atin pong aktual na kalagayan at realidad. Number one, we must look at our spiritual condition. No? Una sa lahat tayo ay pinanganak na mamamayan ng lupa. Kanya-kanyang mamamayan ng kanya-kanyang mga bansa at mga lugar. No? Iba't ibang kalagayan, iba't ibang buhay, iba't ibang lahi. No? Pero tayo din po ay mga mananampalataya na. Tayo ay pinanganak sa isang paraan, ang pisikal, ngunit meron din pong ibang paraan. Ang paraang espiritual, tayo po ay pinanganak na sa espiritu. Ang pahayag ni Apostol Pedro ang nagpapatotoo po nito. Sa unang Pedro, Kabanata 1, 3-5. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo ay binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan. At ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ng isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. No? Paano tayo pinanganak sa Espiritu? Ang bawat isa na sumampalataya at nagtiwala kay Kristo Jesus, narinig ang kanyang kapahayagan ng Ebanghelyo at sumunod at nagpasakop sa kanya bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Ito po ang iisang paraan para ang tao ay mabuhay sa Espiritu. Sila na sumasampalataya sa kanya ay tinatawag na mga anak ng Diyos. No? In our natural life, we were born into it. In our spiritual life, we are changed by God to become His children. This is our true condition. This is our present condition. And remember, this is our eternal condition. Ito po ang maiiwan. Lahat ng ibang bagay, kahit ang mga bagay na kasama natin nung pinanganak tayo dito sa lupa, marami po dyan ay mawawala ng bisa pagdating ng panahon. Ngunit ang ating kapanganakang espiritual, yan po ay mananatili magpakailanman. Yan po ang maiiwan at matitira. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Pilipos Kabanata 3, talatang 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. No? We are citizens of heaven, as Paul has said. No? At madali lang naman pong unawain ang definisyon ng isang mamamayan po. Meron po siyang karapatan, mga pribilehyo, at mga responsibilidad. No? Bilang mga mamamayan ng langit, alam na natin na pinagpala na po tayo ng Panginoon. Doon pa lamang sa pagkakataong tayo ay sumampalataya
kay Hesukristo. Pinagkaloob na niya ang pinakamagandang kaloob, ang kaloob na walang katulad, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kaligtasan kay Kristo. No? Ito ang higit sa lahat, ngunit alam nating hindi lamang dito natatapos ang kanyang biyaya. Marami pang iba, no? Sa araw-araw, sa bawat oras, no? Pero ang mensahe natin hindi lamang po nakatuon sa kung ano ang atin pong natanggap na kaloob, ngunit ano din ang atin pong mga responsibilidad. Again, our duty as citizens of heaven. No? Ilang mga bagay po bilang aral po sa atin at paalala. Letter A, we do everything for God's glory. Ito din po ang higit sa lahat. Inuna ko na po, usually ito po ang pagtatapos po, pero una sa lahat, ito po talaga ang pinaka mahalaga sa atin. Bilang mga Kristiyano, pangunahin sa ating buhay, sa ating gawain, sa atin pong mga iniisip, sa atin pong mga sinasabi, anuman ang atin pong ginagawa, gaano mang kaliit, gaano mang kalawak, anuman po ito, sino man ang ating kaharap, pinapahiwatig at tinuturo ng salita ng Diyos na lahat dapat ito ay ginagawa natin para po sa ikaluluwalhati ng atin pong Panginoon. We give God all the glory and the honor that He is deserving of. This is what drives us to do what we do, what motivates us to work day in and day out. No? Lahat ng ginagawa po natin dapat po nagbibigay ng kapurihan sa Kanya. No? Ang salitang glory, no? Kung titignan po natin sa relasyon ng lumang tipan po, carries with it the idea of greatness and splendor. No? Habang sa bagong tipan naman, meron naman po itong ideya ng dignity, honor, praise, and worship. Kapag pinagsama po natin ang dalawa, we find that glorifying God means to acknowledge His greatness and give Him honor by praising and worshiping Him primarily because He and He alone deserves to be praised, honored, and worshiped. Siya lamang po ang karapat dapat tumanggap ng mga bagay na ito, wala na pong iba. Bakit? Kasi siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos na magpawalang hanggan. Siya ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. No? Ano pa bang kailangan mong dahilan? Kung hindi pa to sapat na dahilan para purihin ng Diyos, hindi ko alam kung anong kailangan mong dahilan, kaibigan. Kasi yun ngang napakababaw na mga bagay, pinupuri na natin yung kapwa natin tao. No? Uy, ang galing mo. Ang babaw na ng standard nga natin, di ba? Minsan nagiging biro na lang, no? Uy, ang galing mo, dumaan yung 24 oras, wala kang ginawang masama. Pinupuri natin 'yun. 'Di ba? Uy, lumagpas yung maghapon, wala kang ninakawan, hindi ka nagsinungaling. Pinupuri na po natin 'yun sa tao. So don't tell me na hindi ito sapat na dahilan para po purihin at sambahin ang Panginoon. Siya na perpekto, na walang bahid, na walang kasalanan, na gumawa sa iyo, nagbigay ng buhay sa iyo, ngayon nagbigay ng kaligtasan sa iyo. And again, if you are a believer, if you are a Christian, if you have received this salvation from God, hindi po ito mahirap pong unawain, hindi din po ito dapat mahirap pong ipamuhay. No? Ang salita ng Diyos ay laganap at malawak ang sinasabi patungkol sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. No? Si Apostol Pablo nang kinakausap ang mga mananampalataya sa Korinto, pinaalala niya sa kanila na malaya tayong mga tao gumawa ng anumang mga bagay, ng maraming mga bagay, ngunit hindi lahat ng bagay daw ay nakatutulong sa atin. Hindi lahat ng bagay ay may pakinabang. No? Bakit po? Kasi yun yung punto. Dapat ang mga ginagawa po natin ay mga bagay na may pakinabang. Higit sa lahat, hindi lang basta-basta pakinabang, mga bagay na nagbibigay kapurihan sa atin pong Panginoon.
Alam po natin ang nakasulat sa unang Korinto, Kabanata 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. No? Nung nakaraang linggo po, ang mensahe na dineliver po ng ating senior pastor may kinalaman po sa Lord's Supper or Last Supper or Lord's Table. Lahat po to, isa lang po ang pinapatukuyan po. At ito din po ang bahaging ito ng unang Korinto na tumutukoy po dito. Kasi meron pong mga issues na dumating, mga mabababaw, totoo lang na mga issue na dumating. Pero kaya ang simula po dito, kung meron pong nagbabasa po ng 10:31 ng 1 Corinthians, na katakataka nga naman na bakit nagsimula siya sa pagkain at inumin. Kasi yun yung context. No? Kasi nga kahit po sa mababaw na bagay, mababaw para sa akin ang pagkain at inumin, pero kahit man yun, wala pong mababaw na bagay pagdating po sa usapin ng kalwalhatian ng Panginoon. Kahit na ang ginagawa lamang po nila ay pagtitipon, hindi nila nabibigyan ng karangalan ng Diyos dahil sa kanilang mga pagkakasala, mga pagkukulang at mga pagkalimot. Kaya yun po yung naging kulminasyon ng kanyang kapahayagan ni Apostol Pablo. Kumakain o umiinom, o sabi kong sabay pasok nung pangatlo, o ano man ang ginagawa mo. So pasok na po lahat dito. Whether you eat or drink or whatever you do. Wala na pong mintis, wala na pong lalaktawan ang salita pong ito. Everything we do should be done for the glory of God. Habang sa ibang talata naman po sa Colosas, Kabanata 3:17, ito naman din ang binanggit. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ito naman po, ang context naman po ng sinasabi ay sa salita at sa gawa. Again, marami na po ang po dito. Kung gusto mong maging technical, sasabihin mo, ay may hindi pa kasama dyan. Pero technically, pwede ko rin gamitin ang pagiging technical at sabihin na kung babanggitin mo ang salita at gawa, pasok na po dyan halos ang lahat ng ibang bagay pa. Halos 99% ng buhay po natin pasok na po dito sa bagay na ito. Both our words and deeds should be done in the name of the Lord Jesus Christ. This is the most important duty because it must precede everything else we do. Ito ang gumagabay, ito po ang nauuna sa lahat ng atin pong gagawin. Hindi po tayo sa dulo lamang dapat nag-iisip na hindi po dapat ganoon. Pwede mo pong gawin 'yon as an evaluation, pero dapat nga higit pa doon ang atin pong gawin. Hindi mo dapat gawin ang isang bagay at pagkatapos sasabihin mo o tatanong mo, nakapaghatid ba ako ng kapurihan sa Diyos? Mas maganda po yung kabaliktaran. Bago ka pa gumawa ng kahit anong bagay, tatanong mo muna, ano ang makapaghahatid ng kaluguran sa Diyos? At kung ano man yung sagot doon, yun ang gawin mo. Di po ba? Pinakamaganda, gawin mo parehas para sigurado. Para sa simula, meron ka pong magandang layunin at pagdating sa dulo, meron ka pong magandang review sa sarili mo kung ano ang nagawa mo nga. Bago pa man gumawa, dapat pong ito ang pangunahin. Ano man ang mga gawain po natin para po dapat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ito man ay sa pamilya, sa opisina, sa bahay, saan man po tayo, sa loob man ng iglesia o sa labas. Ito ang atin pong dapat inaatupag. Ano ang mga bagay na nakapaghahatid ng kapurihan sa Diyos? Kaya po natin inaaral mabuti ang kanyang salita. Mismo ang salita niya ang nagpapahayag at nagpapahiwatig ng lahat ng ito. Hindi natin kailangan manghula at mas lalong hindi po dapat tayong mag-imbento ng mga bagay na sasabihin natin, ito siguro, ito maaari ang maghatid ng kapurihan sa Kanya. Hindi po. Nandiyan na po ang gabay sa Kanyang salita. Kung tutuusin, ang lagi din po nating pinapaalala sa bahaging ito, kung tutuusin, kung iisipin nating mabuti, ang gawain ito ay pawang imposible sa atin pong likas na kalagayan.
Hindi natin ito kayang gawin. Kung kaya natin itong gawin, hindi na po tayo kailangan iligtas ng Diyos. Kaya lamang natin nagagawa ito, kaya lamang natin nabibigyang luwalhati ang Panginoon ay dahil nasa atin na po ang Kanyang Espiritu. Dahil nga tayo ay pinanganak ng muli, nasa atin na ang panibagong buhay kay Kristo. No? Paalala ng ating Panginoong Hesus, maaga sa kanyang ministeryo, sabi po niya sa Mateo Kabanata 5, talatang 16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. It's always that principle in action. Hindi para purihin tayo, hindi para pasalamatan tayo, hindi para magkaroon ng utang na loob ang tao sa atin. Gagawin natin ang mga bagay na ito para papurihan ang Ama nating nasa langit. To give God the glory and honor and praise. Yun po ang higit sa lahat. No? Sa pamamagitan ng kaalamang ito, yun din po ang gagabay sa susunod pong bahagi. Ang atin pong kalagayan po, letter B, is to proclaim the good news to all. Ito ang isa sa mga pangunahing gawain natin bilang mga mananampalataya. Our most important duty as a citizen is also to proclaim the gospel of Jesus Christ. No? It is an essential part of our life, of our ministry, of our service to God as a follower and a disciple of Christ. No? Ipinapahayag natin, pinapaalam natin sa buong mundo kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. No? Paano natin ito ginagawa? Simple lamang po. Sinasabi lamang natin ano ang sinabi din ng salita ng Diyos. At ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Pinapakilala ng salita kung sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa. At ano ang naging bunga ng kanyang mga ginawa sa krus. Sabi nga po sa aklat ng Marcos, Kabanata 16, 15 hanggang 16, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. No? Again, yung parusa po, not necessarily because you reject salvation, dahil yung parusa, given na po yan dahil sa atin pong kalagayang makasalanan. No? Default na po yun. No? Dahil ang punto ito, ang kaligtasan nga po, and if you reject salvation, wala na pong ibang salvation pa. Wala na pong ibang kaligtasan kasing nakaabang o nag-iintay pa sa sino man kung ang ebanghelyo ni Kristo ay tatanggihan. No? This is our purpose. No? We must be mindful that we are here to proclaim God's good news for all. And again, sa ibang mga mensahe, sa ibang mga aralin po natin, pinaliwanag na po natin sa maraming pagkakataon na ito po ang pinakamatinding pangangailangan ng sino mang pong tao. Maraming pangangailangan ang tao sa mundo. No? At hindi ko po yun binabaliwala o hindi ko po yun kinaliligtaan, pero meron pong nangingibabaw. There will always be those matters, those who which are urgent, di ba? Meron pong dapat pong pangunahin sa kanila. At ito na po siguro ang pinaka sa lahat, ang kalagayang espiritual ng mga tao. Mahalaga ito dahil ito ang dahilan kung bakit nga tayo din naman ay nakakilala sa Diyos, tayo din naman ay sumampalataya kay Kristo. Ito din ang dahilan paano tayo naging anak ng Diyos at mamamayan ng langit, gaya ng ating nabanggit kanina lamang. No? Kailangan nating gawin ang bagay na ito dahil ito ay iniuutos sa atin ng ating Diyos. And there we can see that very basic connection. No? Iniutos ito ng Panginoon, gawin natin ang kanyang iniutos dahil pag tinupad natin ang utos ng Panginoon, nabibigyan siya ng kaluwalhatian. Kaya hindi po natin ito pwedeng iwasan. No? Hindi natin ito pwedeng kalimutan. No? Kailangan nating ipakilala kung sino ang Panginoong Hesukristo. Kaya tayo nandito, kaya tayo nagpapatuloy, kaya tayo nagpapahayag
Kaya tayo humahayo, kaya natin iniimbitahan ang mga tao, no, sa kabila ng kaguluhan sa mundo, sa kabisihan ng buhay, ito ay mahalaga at dapat nilang malaman. Sabi po sa Aklat ng Roma, Kabanata 10, talatang 9 hanggang 15, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. No? Kapag tinutupad natin ang layunin ng Diyos na ito sa atin pong buhay, napaparangalan natin at napapapurihan natin siya at naipapahayag natin ang atin pong pag-ibig, pagmamahal sa atin din pong kapwa. No? Ano pa po ba ang tatalo sa tulong na ito? No? Ang tulungan mo ang kapwa mo na makamtan ng kaligtasan sa kanyang buhay. No? Nais nating tumulong, nais nating abutin ang mga pangangailangan ng iba at mabuti po yun. Pero ito po ang pangangailangang nangingibabaw higit sa lahat. No? Ito po ang atin pong gawain. No? Sa dulo po nito, letter C, kung atin naman pong susumahin ng lahat ng iba pang naiwan, ito naman po ang sinasabi. We are to live in a manner worthy of the Lord. No? Mamuhay tayo ng nararapat sa atin pong Panginoong pinupuri, kinikilala at sinasamba. No? Tinawag ng Diyos ang mga mananampalataya, tinawag niya tayong mga anak niya na maging bahagi ng kanyang kaharian, ng kanyang pamilya. Ito ay libreng kaloob ng Diyos, pinagkakaloob sa lahat ng sasampalataya. Tayo na mga tumanggap na nito, naligtas na, no? Naging tagapagmana na sa pamamagitan ni Kristo. If you are a citizen of heaven, then the most simple way to say it is, you have to act like a citizen of heaven. No? Isang malungkot na bagay po na makikita sa mundo, sa kasalukuyan Again, in both extremes ang sama pong makita nito sa buhay There are some who go to the extreme na pinagmamayabang nila ang pagiging mamamayan ng kanilang bansa. Habang meron namang mga ilan din na sumobra naman sa kabila na parang sinusumpa nila o di kaya naman ikinakahiya nila ang pagiging mamamayan nila ng ibang bansa. No? Again, within the extremes lies the truth. Within the extremes lies yun pong dapat po nating panigang bagay. No? Dito pinapahiwatig na tayo ay mamamayan ng langit. Anong dapat nating gawin? Ang pinakasimple, ang pinakapayak, ang pinakapunto ay mamuhay tayo na tayo nga ay mga mamamayan ng langit. Ipakita natin sa pamamagitan ng ating buhay, ng lahat ng ating ginagawa, na tayo nga ay iniligtas ng atin pong Panginoon. Ilang mga talata po para po dito. Unang Tesalonica, Kabanata 2:12. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyong upang mapabilang sa kanyang kaharian at kalwalhatian. Sabi ko nga po, in the New Testament, over 80% of the New Testament is doctrines pertaining to Christian living. No?
Mas marami pa po ang sinabi ng Bagong Tipan ukol sa pamumuhay Kristiyano, no? As compared to paano maging Kristiyano. Kasi yung pagiging Kristiyano, wala yun sa'yo, nasa Diyos po yun. Kung bubuhayin ka ng Diyos at ikaw ay pagkakalooban niya ng pananampalataya, nasa Diyos yun. Diba? Ginawa ng Diyos ang kanyang bahagi. Pero sa bahaging ito ng buhay, pamumuhay Kristiyano, malaki ang parte po natin dito, ang responsibilidad, ang topic natin ngayong umaga. No? Malaki ang bahagi natin dito sa atin pong pakikinig, sa atin pong pagsusuri, at higit sa lahat sa atin pong pagsunod. Kaya marami po, mayaman po ang Bagong Tipan, specifically ang New Testament, para po sa layuning ito. No? Nandito pa man po tayo, kailangan nating huwag kaligtaan na meron po tayong uuwi ang lugar. Pansamantala nasa mundo ka, pero hindi ka forever nandito. No? Sabi po yan sa unang Pedro, Kabanata 2, 11 hanggang 12. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. No? Bagamat masama ang kanilang sinasabi sa kabila ng ginagawa mong mabuti, huwag kang mag-alala, darating ang kahatulan ng Diyos. At sa araw na iyon, lahat ng labi ay magsasabi, lahat ng tuhod ay luluhod, at lahat ay magpupuri sa Diyos. No? Sa darating na panahon. Kaya't huwag tayong mapanghinaan ng loob, huwag tayong magsawa, at mas lalong huwag tayong tamarin pagdating sa bagay na ito. No? Bagamat tayo ay dumadaan lamang sa mundo, gamitin pa rin natin ang buhay na ito para po sa ikararangal ng atin pong Panginoon. No? Kaya huwag nating kaligtaan ang bagay na ito. No? We should show through our lives who the God we worship truly is. No? Kasi yun yung magpapakilala sa Kanya. Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi naman talaga siya nakikita sa pamamagitan o sa pamamaraan ng mata natin dito sa lupa. Ang nakikita ay tayo. And we are ambassadors. We are representatives of the Lord our God. No? Ito ay isang pribilehyo, pero isa din pong seryosong responsibilidad. No? Huwag nating pabayaan ito, huwag nating sayangin ang pribilehyong ito na meron tayo. No? Sabi po sa 2 Korinto 13, talatang 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Kaya meron pong lugar for evaluation, meron pong pakinabang ang pagsusuri sa atin pong buhay. Hindi dahil meron tayong pagdududa sa Diyos, kundi gano'n na lamang ang kahinaan nating bilang mga tao na kailangan nating laging tandaan at paalalahanan ang atin pong sarili. No? Mahirap na po magbakasakali sa bagay na ito. No? May mga bagay na dapat po talaga tayong sigurado. No? Pagdating sa mga transaksyon, lalo na pagdating po sa pera, hindi nga po ba? Dapat sigurado tayo. No? So ito din po, may mga bagay po, lalo na po sa larang espiritual, na dapat sigurado ka. Huwag mong ipagwalang bahala ang bagay na ito. Kaya doon po natin yan masusukat sa atin pong buhay, sa atin pong gawain, at sa atin pong kalagayan bilang mga mananampalataya. No? Ang narinig po natin at nabasa natin sa kasalukuyan ay masasabi po natin isang summary lamang po ng ating mga gawain bilang mga mananampalataya. Hindi lahat sa buhay natin bilang Kristiyano ay tanggap lang ng tanggap. No? Kuha lang ng kuha. Meron din po tayong mga responsibilidad bilang mga anak ng Diyos. No? Alalahanin natin ang pagiging mamamayan natin ng langit. No?
Tungayan naman po natin ang pangalawang bahagi, our human responsibility. No? Sa ganung paraan din naman, currently, we are also citizens of earth. No? And specifically, tayo yung mga mamamayang Pilipino. No? Dahil dito tayo nilagay ng Diyos. No? Maraming gustong magreklamo, hindi po magulang nyo ang may kasalanan po niyan. No? Magreklamo po kayo sa Diyos na lumikha sa inyo. No? Ay kung ako, hindi na po ako magrereklamo kung ganon. No? Even our existence, even our life, no matter how problematic it is still a grace from God. It's still something something to be thankful for to God. No? And again, we are talking about here our responsibilities as well. No? Hindi ito hiwalay doon sa mga talakayan natin bilang mga mananampalataya, kundi bilang mga Kristiyano, huwag din nating kaligtaan naman ang ating mga responsibilidad habang tayo'y nandito pa sa mundo. No? At ngayon nga po, dahil ito po ang laganap na usapin, laganap na kaisipan, ito po ang atin pong tignan. Letter A, the Bible tells us we must be able to submit to authority. Submission to human authority specifically. At ang mga talatang tumutukoy po dito ay matatagpuan po sa aklat po ng Roma, Kabanata 13. Atin pong tutunghayan ito, bawat bahagi po upang atin pong maunawaan at maalala din habang tayo po ay maaring nakakaranas ng pighati o kahirapan sa kasalukuyan. Una sa lahat, sa talatang una, basahin po natin, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. No? Again, coming from the first part of the message, we know that God is in control because He is not only powerful but all-powerful. He not only is in control but He is sovereign above everything in creation. No? Lahat ng bagay sa ilalim ng langit at ng lupa ay nasa kapangyarihan at pamamahala po niya. Kaya dito pinapahayag ni Apostol Pablo ang simpleng dahilan ng atin pong pagpapasakop dahil anuman ito, anuman ang meron sa kasalukuyang mundo, lahat ng ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng atin pong Panginoon. No? At wala pong butas po ito. Because everything is under His control. No? Nations, countries, governments, they are there because God put them there. God allowed them to exist. No? Hindi po tinutukoy ni Apostol Pablo ang isang uri lamang ng gobyerno. No? Marami pong uri ng gobyerno, democracy, aristocracy, oligarchy, monarchy, socialism, communism, at syempre yung dictatorship. No? Not just one form of government, but saying in broad general terms that all human government is by the hand of God. And the imperative is very explicit. Yung utos ay napakaliwanag. Submit to the governing authority. No conditions. No? At least in this text. No? Wala po itong kondisyon on the basis of the person, on the basis of the government. No? Nothing is mentioned about the leader being a believer. Nothing is mentioned about the government being God-fearing. No? When Paul wrote these words, who was in power over Israel? It was Rome. Roma na po ang nagahari. No? Israel was allowed to have its puppet government, but pwede niyang pamahalaan ang kanyang sariling bayan sa napakababaw at napakaliliit na paraan, but in everything else, the authority was Rome. Rome was by no means a good government. No, mabigat ang buwis. Mahirap ang mga pinapagawa sa mga mga Israelita sa mga Hudyo because they were colonized, in short. No? Hindi po ito madali. Persecution also arose through the Roman government. No?
Ng pagdating po ng panahon ng mga alagad, ng mga apostol hanggang sa natapos po ito. Remember how the apostles, most of the apostles died. They did not die because of natural causes. Namatay po sila dahil they were put to death because of their faith in God. Kahit po si Pablo na nagsusulat po ng mga salitang ito sa Roma, Kabanata 13. No? Akala natin masama na po yung pamahalaan ngayon sa kasalukuyan. Akala natin pinakamasama na yung ibang mga bansa sa kasalukuyang panahon. Magbukas ka po ng history book. You will see true horror and trauma. No, wala po. Marami po ngayon. Hindi ko po sinasabing hindi ito masama, pero sinasabi ko lang kung magkukumparahan lang din naman po tayo, mas marami na pong mas masasahol na mga pangyayari sa nakaraan kaysa sa kasalukuyang panahon. No? All authority comes from God. Ang implikasyon dito ay simple lang. When we reject governing authority, whether it be good or bad, God-fearing or not, when we do not submit to it, we reject God Himself and His authority. No? Dahil lahat ng ito ay nasa ilalim ng kamay ng Panginoon. Tuloy po sa verse 2, ang sabi po, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. No? Those who resist, fight, or reject, this authority will receive judgment. No? Not only judgment from that specific authority, when you break the law, there is definite punishment, but also maybe the judgment of God on you. No? God knows what He is doing. Ito ang hindi po maintindihan at hindi po matanggap ng maraming tao. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Diyos po siya. No? Marunong tayo, may alam tayo, may karanasan po tayo, pero napaka-limitado ng atin pong abot. Certainly, not even half as long as what God can do or what God can think of. No? Karugtong po nito, verse 3 and 4, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. No? Twice Paul says that the government is God's servant for our good. Lingkod ng Diyos. 2 beses pong ginamit ni Apostol Pablo bilang paliwanag. At sa talatang 5, sabi po, kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. No? To obey not only because of fear of punishment, but because in our hearts we know that it is good that we should obey God. No? Ngayon, marami pong mga intricacies ang usapin pong ito, pero we must not forget the basic. Ito po yung pinaka-basic. No? Ito po yung pinaka-aktual na nakasulat po sa Biblia na ating pong pinaniniwalaan. No? Nakapagtataka na may mga tao, na may mga Kristiyano na gustong kontrahin ang bagay na ito. No? Anong pinagkaiba nyo sa mga hindi mananampalataya na namimili lang ng kanilang pinaniniwalaan? No? Sabi ng Biblia, ito okay yun. Sabi ng Biblia, ito okay yun. Sabi ng Biblia, ito ay hindi. Kailangan nating i-update yan. Kailangan nating baguhin yan. Kailangan nating palitan yan. Lapong ganon. Ang kahatulan po ay nasa dulo po ng Biblia, sa aklat po ng pahayag. Sino mang magdagdag o magbawas po dito. No? Meron pong kalakip na hatol po yan at sumpa. No? Basically, this is what the word of the Lord says to us. No? We should submit to those who are in authority because God has put them there. Letter B, we must give those in authority what is due. Sa pagtatapos ng instruction dito ni Paul sa Romans chapter 13, unang bahagi, sinama po niya dito ang responsibilidad ng mga tao na nakapailalim sa mga gobyernong ito. Sabi po niya sa talatang 6 hanggang talatang 7,
Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalan at parangalan ninyo ang dapat parangalan. No? Yun po ang sabi ng salita. No? Sa mga bata, wala kayong pakialam dyan. Wala pa. No? Sa mga bata dati na ngayon ay nagtatrabaho na, ano pong nararamdaman po ninyo? Parang naninikip yung dibdib mo? Para kang aatakihin sa puso pag naririnig mo to? Bakit po? Because, again, there's no condition. Wala pong binanggit ang Biblia, wala pong sinabi ang salita ng Diyos na kapag ka mabait sila, kapag ka mabuti sila, kapag ka ginagamit nila ng wasto ang buwis ninyo. Pero pagka corrupt, wag na. Wala pong ganung nakasulat eh. It's for all. No? Madali po ba to? Hindi po. Hindi po talaga. Mahirap po siya. Mahirap po. Unahan ko na po kayo na sabihin na mahirap po ang bagay na ito. No? Paul calls the human rulers ministers of God. As such, they deserve 4 things as mentioned here: taxes, revenue, respect, and honor. No? Iniisip natin na mabigat po ang ating pong buwis at totoo naman pong mabigat. Huwag kayong mag-alala, pagdating ng June 1, madadagdagan na po ang atin pong mga bayarin. Lahat po ng mga digital services and goods, meron pong patong na 12% sa darating na June 1. Excited na po ba kayo? Lahat ng may mga streaming service, lahat ng may mga subscription sa internet, lahat po yan may dagdag bayad na po. Patong na 12%. Matik po yan, huwag kang mag-alala, automatic yan, nakadagdag na agad sa presyo para hindi ka na mahirapan mag-compute. No? We would think and we would be right to think that we are heavily taxed, but not more than those people living during this first century. Balikan mo natin muli ang tindi ng buhay sa nakalipas na panahon. Again, who's the government here? It was Rome. Rome had an income tax, a head tax, a poll tax, a road tax, a wagon tax, a crop tax, an import tax, an export tax, a harbor tax, a bridge tax, at wala pa po ko sa unang bahagi ng listahan po nila. No? Siguro kung pwedeng lagyan ng buwis, pati ang paghinga, nilagyan na rin po nila. This is nothing new, mga kapatid. Hindi po to, wala pong bago po dito. No, sabi po ng sumulat ng Ecclesiastes, wala pong bago sa ilalim ng araw ng daigdig na ito. Everything, miikot lang po yan lahat. No? Ang mga emperador ng Roma, they have to live in style, and it cost the people, the citizens of Rome, everything to maintain that lifestyle. No? They tax the people heavily in order to pay for everything. No? Paying taxes, however, is a Christian duty as well. Kailangan po ito. No? And again, do not forget that even Jesus Christ spoke on this issue as well. No? Sabi po sa Mateo, Kabanata 22, 17 hanggang 21, ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit nais ninyo akong hulihin? Ang ploy, ang kanila pong layunin ay ipitin si Jesus. Ang mga nagtatanong ay mga tagapagturo ng kautusan, kasama na po ang mga Pariseo at kung sino pa. Ang audience po, karamihan ay mga Hudyo. So, problema mo dito ay depende sa sagot ni Jesus because sa tingin nila, sa pagkakaalam nila, dalawa lang ang pwedeng isagot ng Panginoon. Pag sinabi niyang hindi dapat magbayad ng buwis, lagot siya sa Roma because that would be akin to rebellion. No? Pwede siyang hulihin at pwede siyang parusahan ng Roma. No? Pero hindi pa ito ang panahon at pagkakataon na dapat kasing mangyari iyon. Pero kapag ka naman sinabi niyang dapat kayong magbayad ng buwis, magagalit naman lahat ng mga Hudyong nakikinig sa kanila. Remember, ito yung parehas ng mga Hudyo na galit doon sa mga maniningil ng mga buwis.
those tax collectors, lalo na yung mga kapwa nila Hudyo, kasi ang tingin nila sa kanila ay mga traidor dahil ninanakaw nila ang pera ng mga Hudyo at ibinibigay sa Roma. So yun yung layunin nila sa pagtatanong nito kung bakit ito ang sagot ni Jesus sa talatang 18. Hinuhuli nila si Jesus kasi pag etong sagot mo, lagot ka. Pag kabila naman yung sagot mo, lagot ka pa rin. Ano ang naging sagot ng Panginoon? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambuwis at ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kahit sinabi niya sa kanila, kung gayon ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. No? That's it. Kapag ikaw ay nabibigatan, kapatid, nahihirapan, nanlulumo, yan ang alalahanin mo. Si Jesus man, ito ang kanyang sinabi. Tax evasion is not only a crime, it is also a sin. No? Ito'y kasalanan po, laban po sa Panginoon na naglagay ng mga pamahalaang ito. We are also told to give respect and honor that is due. No? Ngayon, marami sa mga tao ay hindi po talaga karespe-respeto, kagalang-galang. Aminin na po natin yon. But that does not give us a license, no, to insult them, to belittle them, to mock them. Pag ginawa po natin yon, what better are we than those who have not seen the light of the glory of God? Anong pinagkaiba natin sa mga taong hindi naman sumasampalataya sa Diyos? No? Kung hindi natin sila mairespeto at mabigyang karangalan sa kanilang katauhan at hindi naman talaga, totoo lang, gawin na lamang natin ito, ang respeto at paggalang for the sake of their office. Alam mo yon, because at the end of the day, para po sa napakasimpleng dahilan, para kapag humarap ka sa Diyos, malinis po ang konsensya mo. No, wala pong maipupunto, wala pong maipo-point out sa iyo, sa buhay mo, na hindi mo sinunod ang bagay na ito. No? Maliban pa dito, no, bago natin makaligtaan, at siguro nga ito po ang palagay ko mas kinukulang po tayo. No? Kasi bago pa man po mangyari ang mga bagay na ito, dapat tayong dumulog sa Panginoon. Kaya letter C, we must pray for them who are in authority. No? Katulad ng atin pong nakagawian bilang mga tao, usually we are reactive. No? Kumikilos at tayo po ay gumagawa lamang kapag tapos na po ang mga pangyayari. Dapat po ang mananampalataya, hindi po, totoo lang. Dapat po tayo proactive. Dapat nga po, bago pa mangyari ang isang bagay, atin na po itong pinaghahandaan, atin na po itong inilalapit sa atin pong Panginoon. No? Siyempre, madali pong isipin na kung ang gobyerno ay patas, makatotohanan, matuwid, napakadali po sigurong magpasakop sa kanya. Pero ang realidad ay hindi naman talaga. Dahil wala naman po talaga. Meron lang pong mas matino ng bahagya, mas maayos ng konti, pero wala naman talaga. Ano yung pinagmamalaki mo sa kwentuhan na, ay sana gano'n, sana katulad na lang tayo ng bansang ito, no? Sana katulad na lang tayo ng bansang iyon. Kausapin mo po, kung pwede po, no? Kausapin mo po yung mga mamamayan ng bansa na pinagmamalaki mo. Kahit man yung mga mamamayan na yun, ang dami pong reklamo sa sarili nilang bansa. Because sa tingin nila, it's just comparative. It's a comparison that makes it better. Mas maganda yung iba kaysa sa isa. Pero as a whole, sa kabuuan po, wala naman po talagang maayos. Dahil kung ang nagpapalakad po ng pamahalaan ay tao, wala pong kaayusan talaga. It will never be perfect. No? Dahil ito po ang buhay natin dito sa mundo. No? It is important because we realize that government is made up of mostly unbelievers. No? So we must pray for these people, not just for the good, but also for those who are evil. No?
Not only for the poor and the needy, the lonely and the widow, but we must pray also for the rulers and the leaders. Sabi po ni Paul sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. No? We forget that big entities are still made up of individual people. And nakikita din po natin, just like how an individual can be an agent of evil and of chaos, a godly individual can also be an agent of change and of good. No? So wag po tayong mawala ng pag-asa at mas lalong wag nating pawalang bisa ang atin pong responsibilidad na manalangin. No? Nakakasawa na ba? Mga pinagpipili ang pangalan sa balota, parang pare-parehas na lang. Ba't hindi ka manalangin bago anong papanalangin mo ngayon, eleksyon na? Wala na. Ang pwede na lang po nating ipanalangin ngayon ay kung sinong mananalo at kung yung nanalo, anong gagawin po niya. That's it. Pero pagtapos nito, pwede mong ipanalangin kahit malayo pa. Sino kaya? Sino kaya ang mga tatayo? Sino kaya ang mga darating na mga magiging mga mga taong nasa posisyon sa darating na panahon. Kung lagi na lang po tayong reactive, kung nandyan na, tsaka lang po tayong magre-react, late na po yun. Limited na lang po ang kikilusan po natin. Maraming mga masasama, pero meron din pong mabubuti. Marami po ang mga corrupt, pero meron din pong mga maayos. No? Manalangin tayo para sa kanila. Panalangin natin na meron pong pagbabago. Kung sa mundo ka lang titingin, sa mundo lang mismo, ang tingin po natin, wala po talagang pag-asa doon. Pero hindi tayo nakatingin sa mundo, nakatingin ako sa Diyos. Sa Diyos may pagbabago, sa Diyos may kaligtasan, sa Diyos may panibagong buhay. Kaya sa Diyos may pag-asa. No? Nananalangin tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo dumudulog. Sa Kanya tayo lumalapit. No? Kaya napakahalaga po sa usaping ito, bilang paalala, how submission is so important in the kingdom of God. It tells others more about ourselves, about our faith and our condition. No? Kung tayo nga ay sumasampalataya sa Diyos, we should be the model example of a law-abiding citizen. No? If not for the sake of those in power, do it for the sake of the Lord. Alalahanin po natin ang isang sinabi po sa aklat ng Daniel, na ang Diyos lamang ang may kapangyarihan at kakayahan na magtanggal at maglagay ng sinuman sa mga namumuno. Sabi po sa Daniel, Kabanata 2, 20 hanggang 22. Ang sabi ni Daniel, purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siya'y nakakapagbago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan, siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. No? Ultimately, we are to submit to God's authority. No? Hindi pa rin ito nababawasan ng hirap. It's still difficult, we have to admit. No? This is one of the most hardest doctrines a Christian has to learn to follow, but we can do it through the grace of God. No? Kasi nandun pa rin po yung comfort na kahit ano pa pong kondisyon ng mundo natin sa kasalukuyan, tayo po ay mamamayan pa rin ng langit. Kaya nga po, pangunahin pa rin po yun, nangingibabaw pa rin po ang atin pong buhay espiritual di kaysa dito sa buhay lamang natin sa laman. Sabi po sa Roma, Kabanata 12, 21, tandaan po natin, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Huwag po tayong tutupi, huwag po tayong susuko. Huwag nating sabayan ang sanlibutan sa kanyang kasamaan, kundi manatili tayo sa pamantayan ng atin pong Panginoon. No? At panghuli po, bilang pagbabalanse, number 3, when conflict arises, no?
Ito po yung mga masinsinang detalye ng usapin naman pong ito. No? We should be reminded when conflict arises, letter A, the highest authority is still God. No? Kaya lang naman tayo nagpapasakop sa may kapangyarihan sa pamahalaan ay dahil ito ay utos ng Diyos. Yun lang naman po ang kahalagahan po nun eh. No? But what if submitting to the authority of the land means to disobey God? What if obeying God means to not submit to human authority? No? Kaya nga po ito ang tanong. No? Nabanggit natin kanina sa unang punto natin na ang isa sa mga atin pong responsibilidad bilang mga mamamayan ng langit ay ibahagi ang mabuting balita. Paano kung sinabi ng gobyerno ng tao na bawal na daw ipangaral ang salita ng Diyos sa anumang oras, sa anumang pagkakataon, saan man ka po pumunta? No? Ang mga alagad, mga apostol ay mismong nakaranas po ng bagay na ito at ito po ang kanilang sinabi. Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 5, 27 hanggang 32. Inarap nila sa Sanhedrin ng mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na iyan? Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipapako sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. No? Again, nandyan po yung sagot. They chose to obey the command of God, the command of Jesus, rather than the human authority. No? We are always to submit to that higher authority, higher than the government, higher than human beings, is the authority of God alone. No? Ang punto po ay nandoon sa masinsinang pag-aaral at pagkaunawa ng kalooban ng atin pong Panginoon. No? Dahil marami pong mga kasalanan ay hindi na po itinuturing na krimen. Nandun na po tayo sa puntong iyon. Ulitin ko po na maraming kasalanan sa Biblia, kasalanan sa mata ng Diyos, hindi na po tinuturing na masama ng sanlibutan. So dahil ba hindi na illegal ang isang bagay, pwede na rin natin gawin? Hindi po, dahil sinusunod pa rin natin ang pamantayan ng Panginoon. Ang nakakatakot po ay pag dumating na po yung panahon kung saan, paano kung yung mga mabubuting gawain ay ginawa ng krimen? Dahil ba ito'y sinabing krimen na ng tao at krimen na ng gobyerno, ay hindi na ito natin gagawin. Hindi po gagawin pa rin po natin iyon kasi yun po ay nasa pamantayan po ng Panginoon. It's that simple. It is difficult, but it is truly simple. No? Whether the government is God-fearing or not, whether the government is maayos o kahit hindi po yun ang punto. What matters is what we do, what we obey, what we follow in life. No? A Christian must disobey government when it asks him to, 1, to violate a command of God, 2, to commit an immoral or unethical act, or 3, to go against his Christian conscience. Yun lamang po. Aside from that, kung hindi po pasok sa mga dahilan na ito ang pinapagawa ng pamahalaan, kailangan pa rin po tayong sumunod. No? Yun lamang po ang mga dahilan na pwede po nating gamitin. At sa kabila nito, kung atin man pong susundin pa rin ang Panginoon, ay kailangan po nating tandaan, letter B, let us obey the Lord and accept also the consequences. Marami pong halimbawa ito na nangyari sa Biblia at ilan po dito ay nagbibigay ng pahiwatig kung paano dapat tayo mamuhay in submission to God first and in submission to governing authorities second.
Dalawang halimbawa po. Ang unang halimbawa, kilala po ng marahil ay sa aklat po ng Exodo, kabanatang 1. Meron pong meron pong utos ang hari ng Ehipto, ang Paraon. Dahil sa kanyang pagkatakot na dumadami ang mga Hebreyo sa loob ng Ehipto, iniutos po niya na ang bawat lalaking bata o sanggol na bagong panganak ay dapat pong patayin. No? Yan yung kanyang utos. Ang papatay po dito ay mga midwife, no? Dahil sila po ang nandun sa kapanganakan ng mga sanggol, ano? Pero ang sabi po sa Exodo kabanata 1, 16 hanggang 17, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreya, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Why? Technically, wala pa nga, kung tutuusin, wala pa nga po yung utos ng Panginoon eh. Technically speaking, wala pa po yung commandments, wala pa po si Moses. Kaya nga po nabuhay si Moses dahil hindi siya pinatay nung siya ay isinilang. No? And eventually, siya ang tinawag ng Diyos bilang lingkod at sa kanya rin ibinigay, sa pamamagitan niya ibinigay ang kautusan, ang unang kautusan, the first covenant, which were the 10 Commandments. Because of this, God dealt well with them. Sabi po sa verse 20 to 21, kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita, ang mga komadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila ay pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. No? Pero isa sa mga pinakamagagandang halimbawa nito ay matatagpuan din po sa aklat ng Daniel. No? Ito ang panahon kung saan ang kaharian ng Israel ay sinalakay at binihag ng Babylonia. At sa pagtatapos ng pagsalakay na ito, si Daniel kasama ang kanyang mga kaibigan ni si Hananiah, si Mishael at Azariah ay naging bihag ng Babylonia. Ninakaw sila, nakaw po talaga. No? Dinakip sila, dinala sa Babylonia at pinilit na paglingkuran ang hari ng Babylonia. No? Sa kabanatang 3, sa ilalim naman ng utos ng Haring Nebuchadnezzar, ang sabi niya, lahat ng mga tao sa lupaing ito ay dapat daw lumuhod sa kanyang imaheng gintuan para sambahin kapag narinig nilang tumugtog ang musika sa kaharian. No? Ito ay utos ng hari, isang batas ng pamahalaan. Pero dahil sa pananampalataya ng tatlong magkakaibigan, pinili nilang sundin ang Diyos at suwayin ang hari. Kasi pagsamba na po ito sa Diyos-Diyosan at alam po nating isa po ito sa mga pinaka-seryoso at pinakamalubhang kasalanan na maaaring gawin ng sinumang tao. Ang kaligtaan, ang tunay na Diyos at kilalanin ay ang Diyos-Diyosan. At ano mong sabi sa Daniel kabanata 3, 14 hanggang 18? Sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo ay may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. No? Napakatindi, I hope to one day have that kind of grit, to have that kind of of confidence in my life. Mga bata pa po ito, around early adulthood ang edad nila, considering po wala silang takot humarap sa paratang ng hari. Sabi nila, no comment, King Nebuchadnezzar. Kung yan ang sinabi ninyo, wala kaming masasabi dyan. Alam nyo naman ang katotohanan. No?
And what is most inspiring to me again is verse 18. No? Hindi kasi ang punto po, hindi sa sumuway sila kasi alam nilang hindi sila mapapahamak. Ulitin ko po, hindi sila sumuway dahil alam nilang hindi sila mapapahamak. Okay lang na tumanggi tayo, okay lang na hindi tayo sumunod kasi wala namang mangyayaring masama sa atin. Iba kasi yung motivation pag ganun eh. No? Okay lang sa'yo kasi wala namang mawawala sa'yo. Pero yung verse 18 yung nag-confirm ng kanilang pananampalataya. Sinabi nila yon, balik natin sa verse 17, di ba? Sinabi nila yon sa naunang talata, no? Kasi ang sabi ni Nebuchadnezzar, ang sino mang hindi gumawa nito, lalaglag o ihahagi sa pugon na nagliliyab ng apoy. Sabi niya, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. No? Pero yung 18 ang napakaganda. Kasi sa 18, again, pero kung hindi kami iligtas, okay lang din, hindi pa rin kami sasamba. Kasi may mga taong confident lang kasi alam nilang walang mangyayaring masama sa kanila. Eto hindi po. Yun ang patunay sa verse 18. Kahit na may mangyaring masama, kahit na mamatay kami, okay lang, hindi pa rin kami sasamba. And that, what do you call that? That's what we call conviction. No? Hindi ka lang confident kasi may backer ka, hindi ka lang confident kasi may assurance ka na walang mangyayari sa iyo. Wala kang pakialam ano mang mangyari sa iyo pero hindi ko pa rin gagawin yung bagay na iyan. No? Consider, alam mo yun, pag binalikan po natin yung atin pong mga sariling buhay, no? Consider kung paano tayo minsan napapahiya ng ating sarili. No? Ito po, may threat po, at alam mo yun, hindi po siya simpleng kamatayan. No? Naranasan niyo po yung init. Kahapon po, natuloy po yung atin pong community service. Hindi po masyadong nakakapagod, totoo lang yung pagtatrabaho. Ano po nakakapagod? Yung init ng araw. Hindi ko pa po naranasan yung malagay sa pugon. Lagi natin yung biniburo para tayong nasa pugon. Pero yung actual na pugon, ayoko pong maranasan po yun. Pero imagine niyo, may mga pagkakataon sa ating buhay. Tumutupi tayo sa napakababaw na dahilan. Wala pang ang threat eh. Wala pang ang threat of punishment, threat of pain. No? Kaya lalo na yung imaginein mo, tutupi ka, peer pressure lang. Uy, sama ka sa amin, gawin mo tong bagay na ito na hindi naman talaga nararapat. Sige, kapag hindi ka sumama sa amin, hindi ka na namin bati. Yun lang, tumupi ka na. Yun lang. Sige, pag hindi mo kami sinamahan, hindi ka na namin kakausapin. Yun lang, sumuko ka na. Nakakahiya. Itong mga taong ito, itong mga kabataang ito, basically, kabataan pa sila technically, ang tapang po nila. Hindi po yan tapang o pagkalalaki o kung ano pang ego. No, it's conviction. Ang kanilang ang kaliwanagan ng kanilang pag-iisip patungkol sa Diyos, patungkol sa kalooban ng Diyos, patungkol sa pagsunod sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit hindi sila tumupi. Kahit nasa ilalim sila ng pamamahala ng ibang bansa na napakasama, bansa na sumalakay, pinatay ang mga kababayan nila, sinira ang kanilang buhay. Well, technically speaking, alam natin ang context po niyan, parusa yan ng Diyos. Kahit man ito, parusa ng Diyos. Pero personally speaking, di ba, meron silang kabigatan dahil sinasakupan sila ng Babylonia. And yet, hindi po sila nag-atubiling sundin ang kalooban ng Panginoon. No? They obeyed God but submitted themselves still to the consequences of their action. No? Hindi nila ito tinakasan, hindi sila nagsinungaling. No? Hinarap nila. Inamin nila ang kanilang ginawa. No? Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 5, 40 hanggang 42, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y
magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Pinarusahan sila, akala siguro nung Sanhedrin, akala nung mga namamahala na titigil na sila. Hindi po, mas lalo pa silang nainganyo. Dahil para sa kanila ang maghirap para kay Kristo, alang-alang sa Panginoon na isang karangalan, isang bagay na ikararangal nila habang panahon. No? Sa mga kasong ito, maliwanag ang utos. No? Dapat tayong magpasakop sa pamahalaan, pero kapag ka naglaban na po ang dalawang magkabilang panig, tayo po ay magpapasakop pa rin po, ultimo sa ilalim po ng kamay ng Panginoon. No? Ano pa man po ang mangyari, kailangan nating manatiling matatag sa atin pong pananampalataya. No? Sabi po ni Jesus, Mateo Kabanata 10, 32 hanggang 33, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. The consequences of disobeying God are far worse than anything than we might experience here in this life. No? Alalahanin po natin ano ang pinakamahalaga. Para po sa ating pagtatapos, maliwanag po ang ating mga responsibilidad bilang mga mananampalataya. No? Our duty extends beyond the elections, beyond human governments. It is all because of our submission to the Lord. No? Ano man ang mangyari, ano man ang dako, tayo ay mga tagasunod ni Kristo, mga mamamayan ng langit, mga anak ng Diyos. Kaya nga sa atin pong buhay, sa atin pong pagtanaw sa ating sarili, lagi mong tandaan, you are a Christian first. Everything else is secondary. Pangunahin Kristiyano ka, lahat ng iba ay pangalawa lang po. Problema, madalas baliktad nangyayari. Ang pagiging Kristiyano nagiging pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-sampu sa listahan po natin. Hindi po. Pangunahin tayo ay Kristiyano higit sa lahat. No? At yun po ang atin pong alalahanin. No? All authority comes from God in heaven and on earth, and God commands us to submit to Him, for it is pleasing to Him and glorifying to His name. No? We should walk as model Christians, fulfilling our duty in all aspects of life. Gusto ko pong basahin sa pagtatapos natin, Efeso Kabanata 4, 1 hanggang 3. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Naway bigyan natin ng kapurihan at karangalan ang Panginoon sa ating buhay, ano man po ang ating ginagawa. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ngayon ay tumayo na po at tayo po ay magwawakas na po sa panalangin. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, maraming salamat muli sa aral at salita na amin pong napakinggan ngayong umaga pong ito. Patuloy na pinupuri ka namin at pinaparangalan namin ang iyong dakilang pangalan. At muli ay napaalalahanan kami anong mga dapat naming higit na pahalagahan sa amin pong mga buhay. Kami ay pangunahin bilang mga Kristiyano sa buhay na ito. Ito ang pinakamahalagang aspeto ng aming pagiging tao, Panginoon, dahil kayo ang siyang nagbigay ng inyong biyaya, ng inyong mga kaloob sa amin para kami po ay maligtas, para kami ay mabago ng inyong espiritu. Kaya naman, gaya nga ng inyong mga salita, ay ipamuhay namin ito sa lahat ng oras, sa bawat aspeto ng aming buhay, sa bawat pagkakataon na kami gising, Panginoon, ay gawin namin ang nakalulugod para po sa inyong pangalan, anumang dako ang amin pong kalagayan.
Patuloy na kayo ang siyang manguna at kumilos sa aming mga buhay at lagi kaming bantayan ng inyong banal na Espiritu. Gabayan niyo kami, Panginoon, sa mga susunod na dakong panahon, kahit nga po bukas sa pagharap namin sa aming responsibilidad bilang mga mamamayang Pilipino. Huwag naming kaligtaan na kayo pa rin ang may hawak ng lahat ng bagay at kayo pa rin, Panginoong Diyos, ang nagahari sa buong mundo. Kaya sa inyo kami aasa, sa inyo kami magtitiwala at sa inyo kami, Panginoon, tutuon. Sa inyo namin itutuon lagi ang aming paningin dahil kayo lamang, Panginoong Diyos, ang karapat-dapat dito. Maraming salamat, O Diyos, at sa inyo ang lahat ng kapurihan at kalwalatian sa araw na ito at magpakailan paman. Tanggapin natin ang bendisyon sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman, at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatayan po tayo sa bawat isa.